mga ka-GPnatics, pakinggan natin yung isang pahayag ng isang kongresista na nagbase sa kanyang own experience, okay? Yung conditional threat na sinasabi nitong si Bong Suntay na kung saan mga kababayan ay kailangan ma-consummated daw muna, mag-occurred muna yung pangyayari bago mo establish yung crime. Ito po, babasagin siya ng asawa po ng nasirang si Ruel Digamo na si Congresswoman Janice Digamo sa kanyang naratibo, mga ka-GPnatics. Yes, Madam Chair. I would like to speak from a personal experience. My husband, the late Governor Digamo, before he was murdered. By the way, we will be remembering his 3rd death anniversary tomorrow. That's March 4. He received threats before he was tragically murdered. The threats at first were conditional. Like, if you do this, something will happen. But then, even though they were conditional, the fear and intimidation they cause were very real. Conditional threats can turn into actual harm. Nangyari po yun sa amin. In the same way, when the VP reportedly made statements implying harm to the President, the First Lady, and the former Speaker, those statements are serious, even if phrased as conditional. Kasi words from someone in her position carry weight. It can intimidate other officials, it can influence decision, and even undermine public trust. That is why, in impeachment terms, such conditional threats are considered sufficient in substance. It's not just the wording that matters. It's the effect and potential for harm, especially when the speaker holds high office. Just as in my family's experience, conditional threats really must be taken seriously. Gusto ko lang pong idagdag. The legal connection there talks about a threat does not have to be absolute or immediate to be serious. What matters is its potential impact, especially if the speaker holds power. Conditional threats can intimidate or coerce. Even a statement that starts with "if" can pressure officials or institutions to act a certain way. And high office makes it more serious. Maybe words from ordinary people may be limited in effect, but threats from a person who is holding a national leadership post carry far-reaching consequences. Kaya nga po, public office demands higher standards of behavior. Yun yung nire-require sa atin. Dahil if wrongly handled, and I must admit, my husband must have wrongly handled the situation back then that resulted now to his 3rd year anniversary, still waiting for justice to be served. Yan lang po, Madam Chair. Thank you. Thank you, Honorable Digamo. Next in line is Malaman yung mga binitawan dito na pahayag nitong si Janice Digamo, mga kababayan, kasi nga naman totoo naman yung sinasabi dito. Hindi dapat ang isang pagbabanta must taken seriously. Hindi natin pwede ito isa walang bahala, mga kababayan, kasi ito ay magdudulot ng takot, magdudulot ito
mga kababayan, sa yung kaisipan ng isang tao at worst to worst case scenario ay eto nga, he was murdered dahil lang diyan sa mga pagbabanta na yan, dahil sa mga conditional na pagbabanta na yan na hindi niya po sinunod. Kasi nga, mga kababayan, ito ay takutan di ba? Takutan. At dahil hindi po nila mapasunod, dahil hindi nila mahawakan sa liig, ganito ang nangyari. So, itong mga pahayag ni Congressman na Bong Suntay, mga kababayan, parang wala sa linya, wala sa lugar. Dahil ang nagsasalita po, sabi nga ni Janice Digamo, hindi pangkaraniwang tao. Kung pangkaraniwang tao ito, walang weight, hindi masyadong papansinin. Pero ito, mga kababayan, ay isang public official. Ang isang public official dapat, mga kababayan, magkaroon ng highest standard. Okay? Hindi po dapat, mga kababayan, na hindi natin papansinin. Kasi ang mga salita ng mga opisyalis na ito, mga ka-GP Natics, ay tinitingnan palagi. Ito mga ito ay pinag-uusapan palagi. At alam natin na sa posisyon sila. 'Di ba? They could use their power para pabagsakin ka at gawin yung mga bagay na nanggagaling sa kanilang mga bibig. And we all know, mga ka-GP Natics, the reason why her father, 'di ba, ay nasa dahig ngayon. Dahil dun sa mga mapagmamalaki nila na patayan, na pagpatay sa mga tao, pag-ubos sa mga tao, particularly doon sa lugar kung saan nagkaroon ng Sunday bombing, mga kababayan. 'Di ba, yung mosque na inubos yung mga Muslim. So sa makatuwid, merong kapasidad ang Vice Presidente, mga kababayan, na gawin ito. Kaya nga takot yung mga tao sa kanila sa Davao. Walang nagsasalita, walang kumakalaban sa kanila. At remember, mga kababayan, mayroong lumaban, mayroong nagtangka. Pero anong nangyari? Sino yung GP? Yung nagtangka na lumaban sa kanila. Ang nagtangka na lumaban sa kanila dati, walang iba kung hindi yung mga Nograles. Anong ginawa doon, mga kababayan? Nang lumaban ang mga Nograles sa mga Duterte, ayon kay Matubato. Matubato ba? Si Las Cañas. Hindi ko matandaan kung sino sa dalawa. Pero, nung kami ay nasa Congress na nagpupunta kami dyan, usap-usapan yan na gustong ipapatay itong matandang Nograles dahil nga lumalaban sa mga Duterte. 'Di ba? Tapos, very unfortunate, yung mga gwardya, yung mga bodyguard, ang tinamaan. Yun ang mga napatay. So, hindi natin pwedeng ipagwalang bahala. Hindi natin pwede na palagpasin ang ganitong mga bagay. Otherwise, mga ka-GP Natics, any official, magiging president ito. Baka kahit sinong opisyales pwede na magbanta pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon, kahit sino na lang na mapagtripan nila at kahit sino na lamang na mga kalaban nila sa politika ay pagbabantaan ng ganito. Dahil nga po, magkakaroon ng president kung sakali na ito ay hindi natin bibigyan ng pansin. Kumbaga, mga kababayan, uulit-ulitin na lamang to. Mamimihasa yung mga opisyalis ng gobyerno na magbabanta sa kapwa nila, opisyalis din ng gobyerno kapag hindi nila gusto ang mga ginagawa sa kanila or nag-o-oppose laban sa kanila. Diba? Walang kwentang congressman ka kung SM. Ayan mga ka-GP Natics, sana napapanood ni Congressman Bong Suntay etong mga pangyayari na to. Mga kababayan, dapat magnilay-nilay siya, no?
Madam Endorser, can we finish first the Mm-hmm. manifestations of the Justice members before we go back to you? Yes, Madam Chair. The Honorable Chua. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, let me borrow the words of the late Justice Cruz, Justice Isagani Cruz, when he defined impeachment as a method of national inquest into the conduct of public men. Okay. Ito mga kababayan, isama na natin to. Yung sinabi ni Ma'am Emily Basug. Si Zara noon, nung mayor, sumuntok ng sheriff. Yan mga ka-GPnatics, up until now, hindi pa nasusolusyonan. Dapat, nung nangyari yan, ay na-disbar na dapat si VP Sara Duterte. Because of the power that they have, diba? Hindi po sila nagalaw. Very untouchable. So ngayon, mga ka-GPnatics, ang buong mundo ang mas nakakaalam na nangyari doon sa kanyang pagbabanta. Tapos gusto nyo baliwalain? Gusto nyo wag pansinin? Hindi naman natatama yun. Okay? Sir Danny Taling, Sir GV, what if si Lustay ang pagbantaan? What will happen? Ay, kukulo po yan. Sigurado. Ano yan, magtatumbling-tumbling yan. Kukulo ang dugo niyan. Baka maghalo ang balat sa tinalupan. Diba? Oh. Okay? So, again, mga kababayan, basag si Bong Suntay dyan. At ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GPnatics. Ito na naman. Ang isa pang DDS na laging umiepal, mga kababayan,